Ikaw, hallelujah, ang aming pinupuri na pasalamatan ko, Panginoon. Kaya kami nabubuhay. Kami, Panginoon, Lord, hallelujah, nagpupuri sa iyo. Ang bawat pamilya, bawat panganak, bawat magulang, hallelujah. Ang mga tahanan, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, hallelujah. We worship you, Lord. We adore you, Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Purihin ang Panginoon, hallelujah. 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 Blessed be the name. Blessed be the name of God. Hallelujah. 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 Praise God. Praise God. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kung mayroon tayo mga bisita, praise God. Welcome natin. Kung mayroon. Hallelujah. Kung wala man, praise God. Pinupuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa kanyang kabutihan at kanyang agad loob. Hallelujah. Binigyan tayo ng kalakasan. Bibigyan tayo ng hallelujah, kapayapaan. Bibigyan tayo ng kagalingan. Hallelujah sa kanya. Praise God. Gawag tayo, hallelujah, magpahadlang sa gawa ng Diablo sa pangalan ng Panginoon. Praise God. Our topic today is redeeming. Redeeming the time because the days are evil. Praise God. Yan po ang teksto po natin. Praise God. May silamang ngunit napakahalaga po ang salita ng Panginoon. Let us pray. Mapagpalang naman mga pangyarihan sa lahat. Diyos na mahimala. Diyos, hallelujah, mahabakin. Diyos, hallelujah, nagbay buhay. Sa iyong awat habang kami nabubuhay, sa iyong pagmamahal, kami po napatawad, hallelujah, sa iyong manalang po, Panginoon Lord. Linisin niyo ang bawat isa upang maging karapat-dapat sa iyo pong Panginoon, biyaya at pagkapalang, Panginoon. Na iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. O God, gawin karapat-dapat ang bawat isa. Linisin mo po, Panginoon Lord. Place your, hallelujah, blood po, Panginoon, in the name of the Lord Jesus Christ. Let your glory, let your silent glory dwell upon this place. Let your Holy Spirit and fire, Panginoon, protect, Panginoon. Hallelujah, fill the Holy Ghost and fire. Hallelujah, give peace and happiness and joy. Hallelujah, by the power of the Holy Ghost. Hallelujah. O God, palayanin sila sa talikalan ng Diablo po, Panginoon, upang magpupulis sa iyo po, Panginoon. Lahat, Panginoon, ay lumalapit sa iyo. O God, ibigyan mo ng kapahingan. Ang lahat ay nag-hallelujah, nagtangal sa iyong pangalan. Ikaw ay hallelujah, praise God. Ang aming pong pinupuri na pasalamatan, dalahan na may hininga ay magpupuri sa iyo. Ang lahat ay may hininga magpupuri sa iyo. Ang kagalakan niyo po ay aming kalakasan po, Panginoon Lord. Hallelujah, joy of the Lord is our strength, Panginoon Lord. Bakit kami nabubuhay? Dahil ikaw ay nagbigay buhay sa amin po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ang papuri sila mga Ama, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Halatang sabi, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So we praise the Lord. So we love the Lord. Lord, praise the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen and amen. Praise God. You may be seated. Our topic today is redeeming. Tubusin. Anong ating tubusin? Ang mga panahon. Dahil ang mga panahon ay masasama. This year, 2024, we need to redeem our time dahil kumikilos po ang kaaway 24 hours na wala pong humpay. Kaya kailangan natin i-redeem natin ang time. How to redeem the time? Paano natin matubos ang panahon? Ang panahon ay lumilipas, ngunit ang nakaraan ay hindi na po maibabalik. Kaya kung ano mang nakaraan natin sa ating buhay, kailangan natin ay limutin. Ang mga nakaraan ng kasalanan, limutin natin yan. Ang lahat ng mga hadlang, limutin na yan. Harapin natin ang panginaharap. Dahil sinabi sa Philippians chapter 4 verse 13, hallelujah! Forgetting the things which are behind and reaching forth which are before. Kaya, kalimutan natin ang nakaraan at harapin natin ang
hinaharap sa ating buhay. Haharapin natin kung paano natin malampasan ang mga pagsubok sa ating buhay. We can overcome the evil, the works of the evil, if we will continue to the Lord. Praise God. We have topic last Sunday on we are more than overcoming, mga kapatid, more than conquerors. So, ang ating pong hallelujah susog ngayon, we need to redeem. Redeeming the time. Bakit kailangan natin tubusin ang panahon? Dahil ang panahon ay masasama. Dahil sa kasamaan, marami na pong pumanaw. Marami pong namahinga na. Marami na pong namatay. Kapag namatay na ang tao, ay matubuso pa ba? Baligtas mo ba? Wala na. Habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa, kailangan natin silang ma-redeem. Kailangan natin silang maabot. Kailangan natin silang tulungan. Kailangan natin silang mapangaralan. Kailangan natin mabahagi ang pagmamahal ng Panginoon. Hallelujah, pagliligtas sa ating Diyos. Hallelujah, sa lahat ng mga tao. Hallelujah, amen and amen. Dahil sinabi sa Hebrews chapter 9, verse 27, it is appointed unto man once to die, after this the judgment. Tinakda sa tao na minsan namatay ang isang tao at pagkatapos ito ay ang paghukom. Kapag ang tao ay mapayapa na, namatay na, wala nang pagkataon. Sa ating kapatiran na siya ay namatay, ngunit po, salamat sa Panginoon ay binuhay siya muli. Si Brother Raul ay nakarating daw siya sa daanan niya ng impyerno, nakarating sa langit at siya pinabalik ng Panginoon dahil mayroon pa ipamagawa sa kanya ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang mga tungkulin dapat natin kapag hindi pa panahon. Hallelujah sa iyo. Pagbalikin ka ng Panginoon. Ngunit salamat sa Panginoon. Hallelujah. Nabuhay ka pa. Buhay pa ako dahil may tungkulin ka pa sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya nga sinabi sa Proverbs 20 verse 27, the spirit of man is a candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Ang espiritu ng tao ay isang ilawan mula sa Diyos na sumasayasan sa ibuturan ng iyong pagkatao. Kaya, ang ilawan mo, yan ay buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ang ilawan mo ay buhay mo sa Panginoon. Kaya paano natin matubos ang panahon ay ang nakaraan sa ating buhay, hindi natin maibalik na. Kaya ang present and the future, gagawin na natin. Hallelujah. Ang mga gawa natin habang may pagkataon pa, habang may panahon pa, habang ikaw ay natuwid na yung pa, naroon na sa kabaong, hindi na sa kabaong, kung saan ka napunta sa impyerno langit. Kaya kailangan natin, hallelujah, magawa natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Magawa na natin ang ating magawa. Abutin natin ang abutin. Hallelujah. Ma-accomplish na dapat na-accomplish dahil ay masama na ang panahon. Hello? The warning of the Word of God is to redeem the time because the day are evil. Yan ang babala ng Panginoon. Kaya nga, maraming mga walang gana na magsamba sa Panginoon. Many people are not interested to worship God. Why? It is the prophecy of the Lord. Hello? It is the prophecy of the Lord. Ano sinabi sa Matthew chapter 24, verse 10 and 11? Dahil po sa mga paglilang ng dyablo, dahil po sa kasamaan ng sanglibutan, anong sabi dito, marami po ang manglalangin, marami talikod. Matthew chapter 24 verse 10, ang sabi ng 11, at dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Many will be offended.
because of their faith, at mabubuot sila at mataksil sa isa't isa. Marami ang mapapanggap ng propeta at liligaw ang mga tao. Verse 12, dalaganap ang kasamaan, kaya naglalamig ang pag-ibig ng marami. It is the promise of God na marami ang katalikod, marami ang mag-iisod, marami ang walang kaya na maglilingkod sa Panginoon, na wala nang interes sa Panginoon. Kaya nga habang may panahon pa, tumusin namin ang panahon, huwag kayo natalikod sa Panginoon, huwag kayo malamig-lamig sa Panginoon, huwag kayo palisod-lisod sa Panginoon. Kailangan makahawakan natin ating pananampalataya, kailangan magpatuloy kayo sa Panginoon, dahil magpatuloy sa Kanya hanggang sa wakas ang siyang kaligtas ka. Matthew chapter 24 verse 13. So, ang batas po ng Panginoon ay nagbababala. Ito pong 2024 ay marami pong malalaman. At maraming tatalikod, maraming matitisod, at marami rin. Hallelujah! Tatanggap sa Panginoon. Kaya, ang balita na sa Iran ay 50,000 mosque ay closed. At tumanggap na sa Panginoon ang mga Muslim. 1,000 na. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah! Ibig sabihin, hallelujah, ang mga utos ng Panginoon ay nagaganap na. Hallelujah! Na, ang banal na kasulatan ay nagsasabi, when the fullness of the Gentile will come, then, hallelujah, Israel will be saved. Nabi sa Romans chapter 11, verse 25 to 26. So, kailangan po, ang Gentile ay, we are the Gentile. Salamat po sa kayo tayo mga hindi tayo mga Hudyo. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah, habang may panahon pa, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Kailangan natin, hallelujah, maglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, tuhos natin ang panahon. Hallelujah, magkaroon tayo ng wisdom. Walk in wisdom toward them that are without and within the time. This last day, we need a wisdom of God. Kapag wala kang wisdom, wala kang karunungan, marami pong maglalamig, maraming matinisod. Kaya kailangan natin ang mga salita ng ating Panginoon para hindi tayo matinisod, para hindi tayo nawalay, para hindi tayo malilinlang, para hindi na malanaya. You need the wisdom of God. Amen. Puri natin ang Panginoon. Magkaroon ka ng karunungan sa Panginoon. Kaya ang pagkaroon ng karunungan sa Panginoon ay maitubos mo ang mga panahon na nakalipas. Ang nakalipas na mong nakaraan na hindi mo nagawa, gagawin mo na ngayon sa kalukuyan hanggang sa panghinarap. Itong kasalukuyan natin, ay yan natin haharapin. Ang nakaraan mo, hindi mo na maibalik yan. Huwag mo na halongkayin ang nakaraan. Kaya harapin natin ang panghinarap natin sa ating buhay. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen? So, kailangan natin ng wisdom. Praise God. Bakit? Dahil po sinabi po sa Luke chapter 14 verse 1, man that is born of a woman in a few days full of trouble. Ang taong isinilang sa kanyang magulang sa maikling panahon ay puno po ng mga kahirapan. Hindi pa mahabang panahon. May kailangan panahon natin sa mundong ito. Hello? Hallelujah! Kaya nga, maraming kamuluhan, maraming kahirapan na nakatakda sa mundong ito. Kaya huwag natin mahalin ang mundo. Mahalin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen ba? Dahil yan po ang salita. Sa palagay mo, kapag isinilang ka ay walang kaguluhan, nakatakda na yan, nakapropesya na maraming kahirapan. But kapag inabangan, ang advantage lang sa kabila ng kahirapan, mayroong Diyos na tumutulong sa atin. Mayroong God na tumutulong sa atin. Mayroong Jesus Christ na tumutulong sa atin.
thou knowest not, in Jeremiah 33 verse 3. Tumawag ka sa Kanya. Kaya kapag may Diyos ka, mayroon kang katawagan, mayroon kang halilalapitan, mayroon sa saklulo sa iyo, sa kaguluhan, sa kagipitan, sa kahirapan, sa anumang mga pangalan sa buhay. Kaya nga, hallelujah, yan po ang kapakinabangan na naglilingkod sa Panginoon, nanalangin sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, nagsama sa Panginoon. Kaya huwag kang hallelujah, mag-absent sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagsamba. Kapag mag-absent ka sa Panginoon, mag-absent kaya ang Panginoon sa iyo na hindi pag-ingat, delikado ka. Kapag puputol ang pag-iingat sa iyo ng Panginoon, puputol lang yung hinga. Di ba? Huwag mo putulin ang relasyon mo sa Panginoon. Huwag mo, hallelujah, hindi ka ang relasyon mo sa Panginoon. Kapagsato mo sa Panginoon, kapalilingkod mo sa Panginoon, dahil siya ang bigay sa iyo ng buhay. Siya ang bigay sa atin ng kalakasan. Amen? Hallelujah, hallelujah. Sa ito ng babae ng lahit po sa Panginoon. On the spot, he was knocked down, nalabagsak siya. Dahil ang buhay, ang hininganigan sa Diyos. Nandaan natin yan. Lahat ng kasalanan ay mapapatawad, ngunit ang kasalanan sa paglahit mo sa Diyos ay hindi napapatawad. In Matthew chapter 12, verse 31 and 32. All sin can be forgiven, but blasphemy against the Holy Ghost cannot be forgiven, even this world and even the world to come. Ang panuluya, ang lalait po sa Diyos ay hindi po mapatawad. Mapatawad ka ng tao, maanak ng tao mo kapag nilait mo ang Diyos, siniraan mo ang Diyos, sinumpa mo ang Diyos, wala nang kapatawaran. Kaya na sinabi sa 1 Corinthians 16 verse 22, ang sino man walang pagmamahal kay Jesus Christ ay karapat-dapat mamatay. Kaya, kapag wala kang pagmamahal sa Diyos, nandyan si Mr. Kamatayan na nakaambas sa iyong pagkatao. Kaya, para matutulungan tayo ng Panginoon, para manatili tayo sa Panginoon, kailangan natin kabanalan at masabing kabanalan. This last day, itong kapanahonan na ito, manatili tayo ng kabanalan. Without holiness, hindi natin nakikita ang Diyos. Kaya nga, but as He which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Ang tumawag sa atin ay hindi wicked. Ang tumawag sa atin hindi sa taas, ang tumawag sa atin ang napili sa atin, ang sumilang sa atin, ang binilang sa atin, ang banal na Diyos. Kaya magpakabanal tayo sa atin ng kilos, sa atin ng kasalita, sa ating mga hallelujah gawa. In all manner of conversation, lahat ng uri ng ating mga pangungusap at panganalita. Ba? Kaya mga panalitang walang kapararakan, walang pakundangan, kinakailangan magpakabanal yung mga panalitang mahilig ka magbibiro. Ay alisin na yan, kinakailangan magpakabanal ang iyong mga salita. Kaya paano natin malitin ang time? Magpakabanal ka, magpakatuwid ka na, mabuti ka na sa harapan ng Panginoon, mag-akay ka ng mga tao, maglilingkod sa Panginoon, dahil mo sa Panginoon, ikaw, ang iyong asawa, ang iyong pamilya, ang iyong kapitbayan, kaibigan niya yung kakilala, hallelujah, akin mo sila na maglilingkod sa Panginoon, dahil darating na ang Panginoon, maghukom. Kailangan natin, hallelujah, ang pag-iingat ng Panginoon. Kailangan natin ang presensya ng Panginoon. Kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Amen and amen. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mayroon pong layunin ang Diyos sa atin. In Ecclesiastes 3 verse 17, I said, in my heart, sinabi ko sa aking puso, God shall judge the righteous and the wicked. Sasabihin mo sa iyong puso, ang Diyos ay mayroong paghukom sa matuwid at ganoon rin sa masama. Hindi ka makakatakas sa Panginoon. Matuwid ka ng masama. For there is a time there for every purpose and of every work. Sa iyong mga gawa ay mayroong paghukom sa iyo. Mayroon pong paghukom. Mayroon pong pagsusulit.
And every purpose and every work, ang bawat layunin at bawat hangarin, bawat pangarap mo sa buhay, pagsusulit mo sa Panginoon, ang iyong gawa. Wala akong maitago sa Panginoon. Kaya, paano natin ma-redeem ang time, ang panahon? Gawin, magpakabuti na tayo, magpakasakdal na tayo, magpakabanal na tayo, magpagamit ka na sa Panginoon. Kailangan mapagamit sa Panginoon kapag ugod-ugod ka na? Kailangan mapagamit sa Panginoon paano ang iyong kaloob sa Panginoon. Use it for the glory of God. Wala mang kaloob sa ng Panginoon. Gawin mo kasal, wala din ang Panginoon. Huwag tayo magtambay-tambay na wala tayong accomplishment sa Panginoon. Kailangan natin, hallelujah, habang may pagkataon, malakas ka pa, buhay ka pa. Hallelujah, do it, hallelujah, for the glory of God. Ang iyong kaloob sa ng Panginoon. Amen? Hallelujah, praise God. Kaya, pagsisiyan natin ang ating mga pagkakamali sa Panginoon in Mark chapter 1 verse 15 and saying, the time is fulfilled. At sinabi, ang panahon ay naganap na. Naganap na ang mga propesiya sa salita ng Panginoon. Lindol, baha, bagyo, unos, kamatayan, spisip, mga salot, at iba't ibang nangyayari sa ating kapaligiran. Yan ang fulfillment of the time. Fulfillment of the prophecy. And the kingdom of God is at hand. Ang kaharian ng Diyos ay nariyan na. Kaya repent ye and believe the gospel. What is the kingdom of God? If you receive God, you receive the Holy Ghost, you receive, hallelujah, the kingdom of God. Kaya kasi Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness through the Holy Ghost. If you have the Holy Ghost, you receive the kingdom of God. Hallelujah! Kaya kailangan mo ng Holy Ghost and fire. Kailangan mo ang Espiritu ng Diyos para matanggap mo ang kingdom ng Panginoon. Matanggap mo ang kingdom ng Panginoon. Hallelujah! Kung pagsisihan natin ang ating mga kakulangan, mga pagkakamali, ating mga pagkakasalan, ating kayabangan, ating karamutan, ating katamaran, ang ating walang pagkala maglilingkod sa Panginoon. Pagsisihan, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Believe God. Kaya, praise God, ang mga payo ng salita ng Panginoon kailangan sa isip at sa puso natin. Kaya sinasabi po ng Romans chapter 12 verse 21, be not overcome evil, but overcome evil with good. Huwag tayong magpatangay sa kasamaan. Yung mundo ay malakas manghatak sa mga tao. Kahit ang mga Kristiyano, mahatak ka pa. Hello? Sabi ng mga mundo, hindi ka na kailangan magsimba. Magliwaliw tayo dyan, wala kang makawas magsamba. Hello? Kaya nga iba, wala kang simbahan kasi nandun sa pagliwaliw sa mundo ito. Hindi ba? Totoo yun nga, inaakay ng demonyo ang tao na magliwaliw sa mundo ito. Diyan sa kasamaan sa mundo ito. Ngunit, medyo na lang ang ating panahon. Hallelujah, ang panahon para sa Panginoon, huwag mo nakawin. Ang panahon para sa Panginoon, huwag mo nakawin. Ang ay para sa Panginoon, huwag mo, hallelujah, nakawin. Ang panahon sa Panginoon, ibigay mo para sa Kanya. Ang panahon para sa atin, para mo sa atin. Salamat mo sa Panginoon, binigyan ka ng tayo ng Panginoon. Hallelujah, puri natin ang ating Panginoon. Eh, diba? Hallelujah! Yan po ang pinapalaala ng Panginoon. Kaya may bahay walang gana magsimba because hinahatak sila ng kasamaan doon po sa pagliwaliw sa mundo ito. The worldly pleasure, the worldly happiness, na kasamaan sa mundo ito ay pansamantala niyan. Ang kaligayahan sa mundo ito, pansamantala niyan. Kaya sinabi ng Panginoon, love not the world, neither the things that in the world. Whosoever love the world, the love of the Father is not in him. According to 1 John chapter 2 verse 15. So, kailangan natin po, hallelujah, matubos ang panahon. Magpakabuti ka na. Magpakabait ka na sa Panginoon. Maglingkod ka na sa Panginoon. Tumulong ka sa gawain ng Panginoon. Mag-aakay ka ng mga tao
kaluluwa maglilingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Subukan natin gawain ng Panginoon dahil yan ang panahon natin habang sa dito tayo sa mundo ito. Kaya ang pangako ng Panginoon in Mark chapter 9 verse 41, today's promise is this: whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because you belong to Christ, verily I say unto you, ye shall not lose his reward. He shall not lose his reward. Ibig sabihin, the giver, the liberal spirit, the generous spirit, ang mapagmahal, ang mapagbigay, ang matulungin. Generous ka. Hallelujah. Mahabagin ka, maawain ka. Hallelujah. Hindi mawala ang iyong gantimpala sa Panginoon. It is the promises of God. Hallelujah. Kaya nga, paano natin magawa? Paano natin matubos ang panahon? Do it for the glory of God. Makatulong ka sa Panginoon. Makatulong ka sa mga halos sa gawain ng Panginoon. Tulungan mo dapat ang tulungan. Hallelujah. Subukan mo dapat tulungan. Subukan mo gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kaya kapag ikaw dapat magpapainom nga. Hallelujah. Ng tubig. Hallelujah. Tubig lang yan. Pero mahalaga sa Panginoon dahil water is symbolized the Holy Ghost. Amen ba? The water is symbolized the Holy Ghost. Kaya ang tao walang Holy Ghost, puno ng kaguluhan, puno ng kasamaan. Hello? The water symbolizes the Holy Ghost. Kaya nga sinabi sa John chapter 7 verse 27, in the last day, the great day of the fest, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink out of this belly shall flow rivers of the living water. Mula sa kaibuturan niya, daamos ang tubig na kayo buhay. Ikaw mayroong tubig, painumin mo. Kapag may Holy Ghost, painumin mo. Ikaw mayroong, hallelujah mo. Hallelujah. Para sila madala mo sa Panginoon. Hallelujah. For the promise of God will not lost. Hallelujah. The word of God will not lost. Kailangan natin gagawin. Hallelujah. Para maluwag natin ang Panginoon. Puri natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga, ang mapagbigay, hindi na walang yung gantimpala, pero maramo. Walang gantimpala. Hello? Amen? Yan po mga, kaya paano natin balitin ang panahon? Huwag tayo maging maramot, huwag tayo maging matamad, huwag tayo walang gana, wala tayong, hallelujah, gana o wala ka ng panahon sa paglilingkod sa Panginoon, buti lang sa iyong sarili. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, whosoever shall lose his life shall save it, but whosoever, hallelujah, shall save his life shall lose it. Yan sinabi po sa Mark 8 verse 35. Gusto po ng Panginoon na marinig natin ang panahon. In Romans chapter 13 verse 11, and that knowing the time, upang malalaman natin ang oras, that now is a high time to awake out of sleep. Ito ng panahon na gumising ka na sa pagkatulog. Ibig sabihin ka, wala ka ng gana, magkaroon ka ng gana. Kung matulog-tulog ka at gumising ka na, kapag tamad-tamad ka, maging masipag ka na sa Panginoon. Kapag walang gana ka, manalangin ka na sa Panginoon. Kung walang gana, magsamba ka na sa Panginoon. Wala kang gana, mag-akay ng kaluluwa. Kung mag-akay ka na sa Panginoon. Hallelujah. Now is our salvation nearer than we believe. Ang kaligtasan na ay nandyan na. Hello? Nandyan na. Ang propesya po, hallelujah, ang Pilipino ay gagamitin ng Panginoon. Nationwide, worldwide. Mapalag tayo mga Pilipino gagamitin ng Panginoon. Will be used by God. Nationwide, worldwide, kapag mayroon kang panahon, reach out the lost, reach out those who are not saved. Abutin mo ang nawawala, abutin mo na hindi palaligtas. Hallelujah! Kung ikaw magtrabaho, abutin mo sila. Kung nag-aaral, abutin mo sila. Kung ano kasi pagbansa, abutin mo sila. You have a purpose. Hallelujah! Nasa purpose to you. Mayroon kang purpose, mayroon rin purpose ang Panginoon sa iyo. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen and amen. Kaya nga, in Titus chapter 2 verse 6, who gave himself a ransom for all,
to be testified in due time. Inilagat ng Panginoon ang kanyang buhay. Nabayubay sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Siya naranasan niya ang hapdi at iro, ang hirap. Ngunit po, tinis ng Panginoon upang matubos tayo, upang maging patotoo sa tamang panahon. Hello, kung ikaw ay hindi nagpapatotoo, magpatotoo ka. Kung ikaw nag-aaral, mag-aaral ka na. Kung ikaw naglalamig, gumising ka na, na huwag ka na palamig lamig. Kung wala kang gana, magkaroon ka ng gana. Ito'y ng panahon. It is a due time. It is a perfect time. It is a proper time. It is a useful time. Now, hallelujah. Sabi natin, ngayon na, hallelujah, ang panahon na gumising ka na, matubos na ang panahon, magpagamit ka na sa Panginoon, mag-aral ka na sa salita ng Panginoon, share the word of God, preach the word of God, hallelujah. Panahon man at hindi panahon. Amen. Yan ang hangal po ng Panginoon. Timothy chapter 4 verse 2, preach the word out of season, reprove, rebuke, with long suffering and doctrine. Mag-isa kayo magsasala na mayroon pang pahinuhuli. Kaya, panahon na. Nawag na tayong, praise God, palaging-lagi, patalikod na, huwag kayo patisod-tisod. Dahil sinasabi ko sa Romans chapter 8 verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So ang ating mga paghihirap sa pansamantalang panahon in the present time, hindi naman hanggang in the future. Ang ating suffering ay pansamantala lang habang narito tayo sa mundo ito. In the present time, sa kasalukuyan lamang yan. Sa panginaharap ay wala na kapag tinanggap mo ang Panginoon. Ang panginaharap natin ay buhay na wala hanggan, kasiyahan, wala na kahirapan, wala na karamdaman, wala na kamatayan, all things are passed away. Kaya ang panahon in the present time, do it for the glory of God. Hindi mo may kumpara. You cannot compare. The glory shall be revealed in us. Hindi mo may kumpara ang mga bagay na darating. Amen ba? Kaya don't compare each other. Ang Diyos ay hindi magpakumpara dahil ang darating na biyaya ay hindi masusukat. Higit pa. Hallelujah. Higit pa sa lahat. Hallelujah. Higit sa lahat. Sobra sa lahat. Sobra. Siksik ligid kailangan natin. Hallelujah. Magpagpatuloy po sa Panginoon. Praise God. Kaya nga, ang mga kahirapan natin ito ay pansamantala lang. Kailangan mo pagtsatsagaan. Amen ba? Amen na. Hallelujah po rin ang ng Panginoon. Hallelujah! Kailangan natin ang pagtsatsaga sa Panginoon. Praise God. So ang sabi ko sa 1 Timothy chapter 6 verse 19, laying up in store for themselves a good. Maglagak ka, hallelujah, na mabuting bagay sa iyong sarili for foundation. So ang paglalagak mo sa iyong sarili para pundasyon sa ano? Sa buhay na wala hanggan. Saan tayo maglagak? Ilagak mo para sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Maglaan ka para sa Panginoon. Do it for the glory of God. Hallelujah! Maglagak ka sa Panginoon. Bagin po ka para sa Panginoon. Hindi po sa pangmundong ito. Hindi lamang mga kapatid sa mundong ito. Kundi para po sa Panginoon. Para po mga kapatid. For themselves, para sa kabutihan po natin. Kaya na anong ilalagak natin kapag ikaw ay meron, huwag ka
Huwag kang tulungan mo, mahal ang gawain ng Panginoon. Maglakad ka sa gawain ng Panginoon. Suportahan mo ang gawain ng Panginoon. Hallelujah. Sa iyong mga pangapit, sa iyong mga pera, sa iyong mga panahon, sa iyong mahal pagkakataon, sa iyong hallelujah, mga bagay na sa iyo. Hallelujah. Ilagak mo para sa Panginoon. Upang sa ating kabutihan, para po sa buhay na walang hanggan. At sabi ko, against the time to come, laban sa panahon darating that they might lay hold on eternal life. So here, huwag tayo maglagak sa pansamantala sa kabulukan sa mundo ito. Ang mundo nabubulok na kundi sa eternal life. Yan ang ating pagtubos ng panahon. Ilagak mo ang mga panahon mo sa eternal life. Anong eternal life? What is the eternal life? Doing the will of God is eternal life. Praying God is eternal life. Worshiping God is eternal life. Supporting the work of God is eternal life. Giving your tithes and offering is eternal life. Hallelujah! Praise God! Winning soul is eternal life. Amen? Ang pagtatrabaho sa mundo ito, hanggang lang sa mundo ito. But to minister in the Word of God, to minister in, hallelujah, in the Word of God, in the church, hallelujah, is laying in eternal life. Kaya the highest ministry, the highest office is in, hallelujah, the Word of God, in laying of treasure in God, hallelujah, in worshiping God, in ministering, hallelujah, and the Word of God. Amen, puri natin ang ating Panginoon. Ang pag-ministeri mo sa Panginoon, ang pag-alos sa Panginoon, ang paglilingkod mo sa Panginoon, yan ay pinakamataas na tungkulin mo sa Panginoon dahil walang katapusan yan. Dito sa mundo ito, may katapusan. Kaya, in 1 John chapter 2 verse 18, he said, it is the warning, little children, muntik kong mga anak, muntik kong mga anak, it is the last time. Muntik kong anak, ito na ang huling panahon. Why? That ye have heard that Antichrist shall come. Kaya ang 666 ay matagal na sinasabi yan. Ngunit yan na ay na-implement ni Antichrist. Kaya na maalisin ito, kaya na pinapalitan na ng mga ID. Maalis na mga passport, alisin ng mga ID. 666 na pairalin yan ang system ng worldliness, ng microchip. Even now are the many Antichrists. Even now are there many Antichrists. Dahil marami na tumatanggap kay Antichrist, kaya maraming Antichrist. Hello? Ang mga Antichrist ay naglaganap na hindi maniniwala kay Kristo, hindi maniniwala sa salita ng Panginoon, hindi maniniwala sa pagsamba sa Panginoon, hindi maniniwala sa panalangin, hindi maniniwala sa Biblia, hindi na maniniwala sila. Ang paniniwalaan nila ang kanilang sarili, ang paniniwalaan nila ang udyok at gulong at sistema ni Antichrist sa mundo nito. Hello? Kaya sabi ng Panginoon, marami ng Antichrist whereby we know that it is the last time na malalaman natin ito ng huling kapanahunan nito. Hello? Ito ng huling kapanahunan. Kaya huwag tayo magpalinlang. Huwag tayo magpatangay kay Antichrist. Kapag wala ka ng gana manalangin, wala ka ng gana magsimba, it is the system of Antichrist that you will be Antichrist. Dahil ang hindi na nanalangin, na hindi na nagsamba, hindi na naglibot sa Panginoon, it is against Christ. Paano marinig ang kantay mo sa Panginoon? Dahil wala ka na sa Panginoon. Kaya ngayon ang propesya, many will be offended. Where many will be betrayed. Many will be fall away. Alam mo fall away? It is the prophecy na marami po ang mangganakin. Marami magre-rebelde sa Panginoon. Marami ay matitisod sa Panginoon. Ikaw ba matisod sa Panginoon? Ikaw ba magre-rebelde sa Panginoon? Dahil sa udyok mo sa kanas? Ikaw ba maglalabi sa Panginoon? It's up to you. It is your will. God will not get your will, but give us an option. Give us a freedom
Give us a decision. Ang Diyos ay bigay sa atin ng pagkakataon. Binigyan tayo ng pagpipili. Binigyan ka ng pagpapasya. Binigyan ka ng Panginoon. Hallelujah! Ang kalayaan mo saan ang iyong pipiliin. Hello? Kaya, hangal po ng Panginoon, ipagtanggol tayo ng Panginoon kung nasa Kanya ka. In Daniel chapter 12, verse 1, and that time shall Michael stand, the great prince, which standeth for the children of thy person. Ipagtanggol tayo ng Panginoon, si Michael na warrior ng Panginoon, chief prince ng Panginoon, ipagtanggol niya ang anak ng Diyos, the children of thy people. If you are the children of God, God will protect you. Hello? Ingatan ka na pa yan. And there shall be a time of trouble. Hello? Ito na ang panahon, mayroong panahon ng kapighatian. Huwag tayo sasabi na walang kapighatian. Salamat sa Panginoon ay mayroon tayong kalayaan ba? Nakaamba na ang kapighatian. Ngunit sa kabila ng kapighatian, ipagtanggol tayo na tayo, God will stand on us. There is an angel of God who will protect us and help us against the devil, against this trouble. At sabi dito, such as never was since there was a nation, even that the same time. Hindi pa nangyayari ang panahon na yun ay darating. Kaya nga, huwag tayo magulat na bakit nangyayari ito. Yung nakapokus yan. Ngunit, at the time, thy people shall be delivered. Sa panahon na yun, sa oras na yun, ang tao ng Diyos, ililigtas niya. Tutubusin niya tayo. Dahil, everyone that shall be found written in the book. Nawa ang iyong pangalan na isulat sa aklat ng buhay. Nawa ang aking pangalan. Ano ba ang pangalan? Hallelujah! Hallelujah! Make sure that your name was written in the book of life. Tiyakin mo, siyasatin mo, alamin mo kung ang iyong pangalan na asulat sa aklat ng buhay. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! How do we know that your name was written in the book of life? Paano mo nalalaman na ang iyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay? If you receive Jesus Christ, hallelujah, at tinanggap mo siya, nagsisi ka na yung kasalanan, ang wabutismo ka sa pangalan ng Jesus Christ, at tinanggap mo yung Espiritu Santo ng Panginoon, hallelujah, at nagtagnagumpay ka, nanatili, at nasulat na yung pangalan, nanatili ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga, tinalakay natin last week na magtatagumpay tayo dahil ang magtatagumpay hindi buburahin ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kinakailangan upang ipagtanggol tayo ng Panginoon, ipagtanggol mo rin yung sarili mo. Kaya ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Kaya pagtagumpayan mo ang mga pagsubok, pagtagumpayan mo ang mga problema, pagtagumpayan mo ang mga kahirapan, pagtagumpayan mo ang mga nanguusig sa iyo, lahat ng mga bagay, ipagtanggol mo, ipaglaban mo, hallelujah. At God will protect us, and God will stand us, and God will deliver us. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yan, sinasabi po. Kaya sa Revelation 3 verse 5, he that overcometh shall clothe with right linen, and his name will not blot out in the book of life, and his name will become face of thy Father sa heaven. Magsuot ka ng maputing damit, at ang iyong pangalan liburan sa aklat ng buhay, at itumpisa ng Panginoon ang iyong pangalan. Hallelujah sa Panginoon. Bakit pinasuot ng Panginoon ng white linen? Dahil yan po ang symbolize ng righteousness, ng purity, and cleanliness, and holiness. Katuwiran, kabanalan, kalinisan. Hallelujah! Amen! Kaya, magpakatuwi tayo, magpakamanatay sa harapan ng Panginoon. Ang tao ngayon sa mundong ito ay pasama ng pasama ang isip, ang salita, ang gawa, ang mga kasuotan. Kaya, mapagtagumpayan natin ang lahat na ito. Amen? In Psalms chapter 90 verse 12, he said, so teach us to number
our days. Hello? Teach us to number our day. Bakit? Sinabi po ng Psalms, sinabi ng Panginoon, this last day, tuturuan tayo, turuan mo yung sarili, siyasatin mo yung sarili, praise God. Alamin mo sa iyong sarili, praise God. Tuturuan natin ang ating sarili na magbilang ng ating mga panahon. Bakit sinasabi na, turuan natin magbilang ng ating mga oras, ating mga araw? Turuan natin how to teach our days. Pagsimula, nung isinilang ka, anong nagawa mo sa Panginoon? At tinanggap mo po yun, anong nagawa mo sa Panginoon? Hello? Nung isinilang ka, anong nagawa mo sa Panginoon? Nung tinanggap mo ang Panginoon na you promise to serve God, to love God, what is your accomplishment? Anong nagawa mo sa Panginoon? Ano ang, praise God, tinulong mo sa Panginoon? Naimbak mo sa Panginoon. Inambag mo sa Panginoon. Anong ginawa mo sa mga araw mo? Ang iba nilustay ang araw niya sa walang kapararan at sa kasamaan. Kaya sinasabi, teach us to number days. Ibig sabihin, ang mga araw na natira sa ating buhay, huwag natin sasayain. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Huwag natin sayain. We need to apply in our heart and to wisdom. I-apply natin na mayroon tayong karunungan. Ang iba ay sinasayang lang ang oras nila sa kasamaan. Sinasayang sa droga, sinasayang sa pangluloko, sinasayang sa pasayaw sa mundong ito, sinasayang doon sa kamunduhan ng kalasuan at sa mga kasiyahan. Kaya, ano ang ating magawa? Bigyan tayo ng karunungan sa Panginoon. Ano natin magawa sa Panginoon? Hallelujah. Kaya sabi natin, Lord, teach us, hallelujah, to number our days. Teach us to apply, hallelujah, in our heart and to wisdom. Na magkaroon tayo ng karunungan na ma-apply nito. Kung paano natin, hallelujah, praise God. Matubos ang panahon is to number our days na ano ang ginawa natin sa Panginoon. Praise God. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pag-isip natin sa umaga, Lord, isa today, salamat po sa panibagong araw. At sabihin mo, Panginoon, anong gagawin ko para ikaw malulugod maluwalhati? Number one, to pray God, to worship God. Anong gagawin mo sa Panginoon? Hallelujah, makapag-akay ka ng kaluluwa, bigyan ng babala sa Panginoon. To accomplish to the glory of God. To teach, to number this is to glorify God, to number your days. Amen. Hallelujah. To apply the number of days, hallelujah, to glorify God. Amen. Puri namin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, sinabi po sa Amos chapter 5 verse 18. Woe unto you that desire the days of the Lord. Kahabag-habag ang mga nagnanasa sa araw ng Panginoon. But ang sabi dito, to what end is it? Ano ang katapusan mo? For you sa atin. For the day of the Lord is darkness and not light. Bakayanan ang araw ng Panginoon maganda. Ang araw ng Panginoon ay kadiliman at hindi naliwanag. Why? It is the vengeance of God. It is the wrath of God. Because they don't accept the word of God. They will neglect to number their days of their life. They neglect their obligation to God. Kaya nga, wala na silang panahon sa Panginoon. Wala na silang pagkataon sa Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon, pagdating niya ay hindi liwanag, kundi buod at kaliliman. Salamat sa Panginoon, may liwanag pa tayo. Salamat sa Panginoon, may hininga pa tayo. Salamat sa Panginoon, ay may panahon pa tayo na magbilang sa ating panahon. Hallelujah. Yan ang katotohanan po. Hallelujah. Na dapat natin maunawaan. Praise God. Kaya nga, sinabi sa Revelation chapter 17,
19 verse 7, let us be glad and rejoice. Magalak tayo at matutuwa. And give honor to Him. Magbigay ng karangalan sa Kanya. For the marriage of the Lamb is come, and His wife had made herself ready. Made herself ready. Gagawin mo yung maging handa ka. Hindi maghahanda pa lang. Gawin mo na mahanda na tayo na hindi pa maghahanda. We must prepare. We must, hallelujah, ready always. Maging handa na tayo sa Panginoon. Hindi maghahanda pa. Dahil ang kasalan ng kordero, hallelujah, ay roon po, hallelujah, sa kalangitan na ibigay ng Panginoon sa mga nagmamahal sa hallelujah, ng ating Panginoon. Amen. Kaya matuwa na tayo. Malapit na, hallelujah, ang seremonya. Malapit na ang wedding ceremony. Doon po, hallelujah, sa kalangitan, sa harian ng ating Panginoon, sa mga, hallelujah, nagmamahal sa Kanya. Praise God. Amen. Puri natin ang Panginoon. Matubos natin ang panahon. Nagmamahal ka sa Panginoon. Mayroon ang wedding ceremony. Ang wedding ceremony doon po sa langit. Praise God. Hindi dito po sa lupa, doon sa langit. Dahil po, hallelujah, ang lupang ito, matutunan, malulusaw, mapabago. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Do it for the glory of God. Kaya, gagawin natin ang mga magagawa natin. Kaya propesya, in Isaiah chapter 61, verse 1 and 2, ano ang sinasabi? The Spirit of the Lord God is upon me. Ang Espiritu ng Diyos, ng Panginoong Diyos ay nasa atin. Bakit? Because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. Binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos at hinugasan niya tayo para ano? Ipangaral ang mabuting balita sa mga maamo. Hindi sa mga malulupit sa mga maamo, ang mga tumanggap sa Panginoon, yung mga maamo. And He had sent me to bind up the brokenhearted. Ipinadala niya ako sa mga nabagbag na puso, na mga pusong disparado, upang alawin, upang sila ay papayuhan, upang sila ay gagamutin ang mga disparado mga puso, mga sira ng mga puso. Hallelujah! Salamat sa Panginoon sa Kanyang Espiritu. At sinabi niya, to proclaim liberty to the captive. Iproklama ang kalayaan sa mga naalipin sa kasalanan, naalipin ng bisyo, naalipin ni Satanas. They will be free from the bondage of the devil. Yan po ang pangako ng Panginoon. And then, the opening of the prison to them that are bound. Ang nakakulong sa kulungan ay palalayain ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. The opening of the prison to them that are bound, mga naalipin, na nakadina, nakakulong. God will set them free. Kaya, gagamitin ka ng Panginoon to set them free. Gagamitin ka ng Panginoon to bring, hallelujah, liberty. Gagamitin tayo ng ating Panginoon. Each and every one of us, and you receive the Holy Ghost and fire ng Panginoon. Sa verse 2, to proclaim the acceptable year of the Lord. Iproklama natin ang katanggap-tanggap na araw at oras at panahon at taon sa Panginoon. And the day of the vengeance of God to comfort all that are mourned. So, aalawin ang mga napipighati, aalawin ang naroon sa kalungkutan, aalawin ang mga sa kahirapan at sa kapisan. Ngunit ay ang panahon ng paghihiganti ng Panginoon. If the Spirit of God is upon us, God will give a day of vengeance. The day of vengeance. Kaya it is not our vengeance, it is the vengeance of God. Ang Diyos ang maghiganti. Hallelujah! Ang Diyos ay hindi nagbibiro kung sinisiraan ka. Hindi ka sinisiraan ng tao, kundi ang Diyos ang sinisiraan. God will avenge you. God will avenge us. Kaya ipaghiganti tayo ng Panginoon. Vengeance is mine, said the Lord. Ang sabi ng Panginoon. Kaya magbigay pa rin tayo na pag-aaliw sa salita ng
Panginoon. If you have the Spirit of God, give them liberty. Give them, hallelujah, praise God. Hallelujah, liberty. Bigyan mo sila ng kalayaan. Bigyan mo sila ng kalunasan. Bigyan mo sila ng kagalingan. Hallelujah. Bigyan mo sila ng himala ng ating Panginoon. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. If you have the Spirit of God, God will use us this last day to redeem the time. We need to be filled with the Holy Ghost to preach the gospel, to preach the good news. Hallelujah. Hallelujah. To preach them. Hallelujah. And to bind them, to help them, to comfort those who are broken-hearted, those who are in prison, in the captive of the devil. Kaya salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Gagamitin tayo ng ating Panginoon. Ang propesya sa Pilipino, God will use us in this nation, in the whole world. Gagamitin ng Panginoon. Ang propesya, ang Pilipino ay gagamitin ng Panginoon. Kaya sa buong mundo, maraming mga Pilipino. Ibig sabihin, kung ikaw magkakabaw dito, hallelujah, magpagamit sa Panginoon, hindi lang sa trabaho. Hallelujah, share the word of God in your calling or earth. Kung yung worker, kaya sa opisina mo, hallelujah, sa paaralan, share the word of God. Kung ikaw naroon si Pampansya, share the word of God. Preach the word of God. God will use us because the Holy Ghost, the Spirit of God is upon you. And puri natin ang Panginoon. Amen. Kung ikaw dinala ng Panginoon si Pampansa, ano kayo manahimik ka lang doon? Ang iba, ay, dati dito tungkulin sa Pilipinas, yung nakaka-abroad na, doon na, trabaho na. Anywhere, any place, you need to share the word of God. You need to preach the word of God. Amen ba? Amen? Hallelujah! Sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa paaralan, hallelujah, sa opisina mo, kasama ka ba? Ipahayan mo ang salita namin. It is the redeeming of the time. Amen po rin natin ang aming para matubos mo ang panahon. We need to do our obligation to teach, to preach the word of God. Amen? Hallelujah! Hallelujah! In Hebrews chapter 2 verse 3, ang sabi mga kapatid, how shall we escape if we neglect so great salvation? Paano tayo makatakas kung ating tanggihan ang tungkulin nito? Paano tayo makatakas kung ating lilimutin, kung ating iwasan ang kaligtasan, which at the first began to spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard. Pinatunayan niya, napakinggan mo ang salita ng Panginoon na kumpara ng ating Panginoon. Hindi mo matatakasan dahil ang Diyos ay nakita sa iyo. Di ba? You cannot escape. Si Jonas, inutusan ng Panginoon pupunta sa Ninive, pupunta sa Tarsus. Dahil takot siya sa Ninive, dahil ang mga Ninive ay matataang ng mga tao, nakakain ng tao, nakamatay ng tao. Nandun na ako sa Tarsus kasi mababait ang mga tao ko. Pero, ang utos ng Bay pumunta ako para ipangakaroon sa dahil pagpapaligtas sila. Amen ba? Amen? Hindi, pumunta siya doon sa Tarsus. Eh, habang siya na nakasakay sa barko, pinadala ng Panginoon Dilubyo ang kanyang barko. Kaya nga, ang mga tao na tatakanta na malubog na sila. Ang sabi ng kapitan, tayo malapit na malunod. Siguro ay may pagkataon pa tayo manalangin. Manalangin na tayo manalangin sa Diyos. Oh. Ngunit si Jonas sa halip manalangin na doon patulog-tulog. Hello? Salit na magsamba, matulog-tulog. Salit na mag-aral, matulog-tulog. Tayo nagsasamba, iba'y tulog. Hello? Nanahimik, salit na mag-aral, nanahimik. Kaya na, huwag na tayo manahimik. Huwag na tayo patulog-tulog. Kaya kailangan ipahayag mo sa salita ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, praise the Lord, doon na ipakal, magsalita naman sa nilibig. Ay, doon na siya. Doon siya nagsisila doon sa tatiyan ng isda. Panginoon, patawarin mo ako. Bigyan mo ko ng pagkataon pa. Susundin ko ng iyong salita. Kaya minsan tao, saan na susunod kapag may dilubyo sa buhay? Saan na ba susunod tayo sa Panginoon kapag dumating ang dilubyo sa buhay natin?
Huwag naman, Lord, susunod na ako sa iyo. Ayaw mo na dilubyo, Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Susunod na ako, Panginoon, sa iyo. Ayaw ko na. Kailangan mo ulit ng isda. Mabuti, hindi siya kinain ng isda at nihuya. Sa sulod ng isda, buho-baho pa naman doon. Malansa. Oh. Di ba? O, nung nasusunod ng isda, na nagsisini sa kay Panginoon, patawarin mo ko, 3 araw, 3 gabi doon sa sulod ng isda. Nung nakita nung pa yung nagsisina siya, susunod sa Panginoon, sinabi ng Panginoon sa isda, hoy, dalhin mo sinyo na doon, sa Nineveh, isuka mo sa doon. Ay, ano nangyari? Kinulitin ng Panginoon ang tiyan ng isda, at sinuka sa doon, nakarating siya. Nung nakarating siya sa dalampasigan ng Nineveh, sabi niya, nandito na mapagsuok, nangangatay ng mga tao roon. Pero sabi niya, di ba rin akong katayin na ako? Basta yung pangalan ko sa ng Panginoon, alam mo ba sila pangalan niya? Magsisi na kayo! Dahil darating ang salot ng Panginoon sa inyo! Matakot ang mga tao, darating na doon salot. Nakasusunod ba nila? Narinig ang hari. Alam ko kung mga hari, magsisi na tayo! Mag-ayun tayo na 3 araw, 3 gabi mula sa harian ng hari. Hanggang sa kalilitan, lahat ay mag-ayuno. Ibig sabihin, naawa ang Panginoon dahil nagsisi sila ng kasalanan. Salit na dumating ang apoy sa kanila na susunugin sila. Tunawin sila. Ngunit naawa ang Diyos. Ibig sabihin, hallelujah, nagigita ng Panginoon kahit anuman sila kalupit mo, kanuman kasalanan mo, kung ikaw nagsisi, nag-ayun mo sa Panginoon, hingin ng awa sa Panginoon, God will have a mercy, God will have compassion, God is full of love, God hallelujah, save us. Amen po rin natin ang Panginoon. Iligtas tayo ng Panginoon. Amen and amen and amen. Praise God, praise God. Salamat po sa Panginoon na iligtas tayo ng ating Panginoon. Amen. So, ang sabi sa 2 Corinthians 4 verse 4, in whom the God of this world hath blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Yan si Satanas, ang nagpalito, ang nagbulag sa mga tao sa mundong ito, kaya hindi nila tinatanggap ang Panginoon. Well, si Satanas ang nagbulag, kaya hindi naintindihan nila ang salita ng Panginoon. Hindi nila maintindihan kahit anong basa nila. Mga professional, mga doktor, mga engineer, mga lawyer, but they don't understand the word of God. Why? They are blinded. Binulag sila ni Satanas. Kaya hindi, kahit matalino sila, naging matalino sa mundong ito, pero bubo sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Matalino tayo dahil binigyan na tayo ng hallelujah ng aral ng Panginoon. Kaya kapag nag-akay ka ng kaluluwa, maging matalino ka. Do you want to be wise? Win souls for Christ. Amen ba? It is the word of God in Proverbs chapter 11 verse 30. He that wins souls is wise. Ang siyang nag-akay ng kaluluwa ay matalino. Amen po natin ang ating Panginoon. Si Satanas ay nagbulag sa mundong ito. Ngunit kapag hallelujah, pahalagan mo siya sa salita ng Panginoon, sabihin mo, Lord, buksan mo kanyang maunawaan ng iyong ebanghelyo upang siya maligtas, and God will open his unfair understanding. Buksan ang Panginoon ng kanyang unawa. Without the help of God, he cannot understand. She cannot understand. Hindi na naiintindihan ito. Dahil sa tanong ko yung spiritual. We need the Spirit of God also. Praise God. Yan, kinakailangan. Kaya, ang sinabi sa Philippians chapter 2 verse 12, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Nalat mo sabi, work out your own salvation with fear and trembling. Ibig sabihin, ang kaligtasan natin ay trabahuin natin. Trabahuin mo. Hindi mo iasa ang kaligtasan kay pastor, kay nanay mo, kay tatay mo.
ay missionary, hindi. Kanya-kanya po tayong lapit sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Kanya-kanya po tayong lapit sa Panginoon. Huwag mo iwas sa magulang mo. Lumapit ka sa Panginoon. Hallelujah. Lord, iligtas mo ako sa dilubyo. Iligtas mo ako sa kapamakan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa iyong awang-abang. Ituro mo, hallelujah, sa iyong mga anak, sa iyong mga kakilala, sa iyong mga kaibigan. Hallelujah. Ating kaligtasan, kanya-kanya po tayo lumapit kayo sa Panginoon. Kanya-kanya palakasan po kayo sa Panginoon. Amen ba? Yan po ang pagtubos sa ating panahon at oras. Praise God. Kaya, para magawa mo, ang sabi niya sa Psalms 101 verse 3, I will not sit no wicked things before my eyes. I hate the work of them that turn aside and shall not cleave to me. So, para matubos mo ang panahon, para matrabaho mo ang kaligtasan mo, huwag kang maglagay ng hamak sa iyong mata. Lahat na sabi, huwag kang maglagay ng hamak sa iyong mata. Amen ba? Ang iba ay nagsasamba, patiks-tiks ka pa dyan. Anong pinapanood mo dyan? Nagbabasa ka ng Biblia o patiks-tiks ka dyan? Sabi niya, palaro-laro ka pa dyan. Nagsasamba naglaro? Sabi ng Panginoon, luko-luko yata ito eh. Hindi yata nga nagsamba sa akin eh. Huwag kang paluluko ang Diyos, hindi nang luluko. Huwag natin ang Panginoon. Amen, hallelujah! Huwag ka nakahamak sa iyo, mga mata! Huwag ka mga maluluko ang Diyos, hindi nang luluko. Amen ba? Kaya nga, gusto mo ng Panginoon maligtas tayo kung iligtas mo yung sarili sa dilubyo at sa mga pang-akin sa Satanas. Kaya labanan lang yan eh. Kapag sino yung mga Panginoon, sa Satanas ay ano yan? Pakapay na. Pero kapag hindi mo pinagbigyan ang salita ng Panginoon, sinunod mo sa Satanas, sabi sa Satanas, si Angel naman, ng liwanag, pakapay naman yan. Ikaw, saan ka kakaway, saan pahingi ng tulong sa Panginoon? Kaya nga sinabi sa Revelation 12 verse 12, therefore rejoice, tayo magalak. Ye heaven, kung tayo palangit tayo. He that dwell in them, but woe to the inhabitants of the earth. Kahabag-habag ang mga nagmamahal sa mundong ito, sa lupang ito, and the sea, kahit sa mga karagatan. For the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. May na lang ang panahon. Yan ang illustration. Maraming nalaglag na mga kaluluwa. Oras-oras sa impyerno. Maraming nalaglag oras-oras. Dahil may na lang panahon ni Satanas, marami siyang inaakay oras-oras. Ilaglag sa impyerno. Doon kayo pupunta, bulusok kayo, sama-sama kayo sa impyerno. Totoo yan. Marami na bumulos sa impyerno. Si Brother Raul, sabi na daanan nila yung impyerno siya namatay. Ang dami daw, maawa ka! Panginoon, magsisin ako, Panginoon, magbalikin mo ako, bigyan mo panahon. Ay, kung hindi ka mabigyan ng panahon, wala na doon, kung namatay na, wala kang panahon. Nagsin ang panahon natin. Nagsin na lang ang panahon natin. Kaunti na lang ang ating mga pagtitis nito. So, hallelujah. Sikapin natin ang mga bagay na magawa natin sa Panginoon. Matubos natin ang mga dapat matubos. In Revelation 20, verse 14 to 15, death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ibig sabihin, ang nasa impyerno, itatapon pa sa dagat-dagat ng apoy. Ibig sabihin, ang sa impyerno, pansamantala lang sila roon. Itapon mo sa dagat-dagat ng apoy. Maraming mga kaluluwa roon, nagsiksik ka na roon. Sa impyerno, itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Ang dami mga kaluluwa na naroon, na nalagoy. Tapos, hindi pa tapos pala ang parusa doon, pero itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Dahil, hindi na nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Itapon sa dagat-dagat ng apoy. Kaya na, ang panghuli. Revelation 22 verse 20. He which testify these things say, ang nagpatotoo nito sa mga salita, surely I come quickly. Totoo ay
magmamadali na, darating na ako. Amen. And so, Lord Jesus, kaya nga, Lord Jesus, darating ka na. Sa verse 21, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Ang grasya ng Panginoon ay darating na. Dito po kayo na tayo lahat. Darating na ang grasya ng ating Panginoon. Hallelujah. Tanongin natin ang ating sarili. Are you prepared? Are you ready to meet God? Hallelujah. The Lord will come quickly. Are you willing to redeem the time? Tutubusin mo ba ang panahon mo? Hallelujah. Hallelujah. Ano ang gagawin mo sa panahon mo natitira? Ano ang gagawin mo sa oras mong natitira sa mundong ito? What shall we do? The time, the day, the hour that has remained upon us. Anong oras at panahon ang natitira sa ating buhay? How to redeem the time, to confess the Word of God, to obey the Word of God, to share the Word of God, to testify the Word of God, to preach the Word of God. I say to the Lord, Lord, here am I will accomplish. Hallelujah. I will, hallelujah, redeem the time. Hallelujah. Sabihin mo pa, sabihin, Lord, tutubusin ko ang panahon. Ang nakalipas ko ng panahon na walang katuturan at walang saysay. Tutubusin ko na po, Panginoon. Dakilang Diyos. Siya sa atin mo ang kalang isip at puso ko, Panginoon. Hallelujah. Susupatan mo sila na tutubusin nila ang oras at panahon na nasasayang na nakaraan ang mga panahon na hindi namin nagawa ang mga bagay na pinapagawa mo sa amin po, Panginoon Lord. We will do our obligation to you, Lord. We need to redeem the time. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, here I am, Lord. I will redeem the time. Tutubusin ko ang panahon at oras pa kayo nakalipas na wala akong nagawa sa iyo, Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, confess it to the Lord. Hallelujah, confess it to the Lord. Lord, here I am, Lord. Hallelujah, send me, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. I will redeem the time, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, ng mga bagay na hindi namin nagawa sa iyo, Lord. Yes, kiyaya sa kalamalaya. Ay, sa kalamalaya, sa kiyaya. Darating ka na po, Panginoon. Ang buong galing po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Ilalaan mo kami, Panginoon. Matubos ang panahon. Matubos ang mga oras sa mga panahon na hindi namin nagawa sa iyo po, Panginoon, Lord. Yes, sa kalamalaya. Patawad po, Panginoon, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, sa kalamalaya, sa kiyaya, sa kalamalaya, sa Lord. The Spirit of the Lord is upon us. The Spirit of the Lord is upon you. Hallelujah. To preach the gospel. Hallelujah. To heal the broken-hearted. Hallelujah. To set the liberty to the captives. Hallelujah. To walk the hallelujah. Hallelujah. Lord. Then, hallelujah. Praise and liberty to those who are in prison. Hallelujah. To obey them presently. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Palayain po sila. Hallelujah. Ipangaral ang iyong mga salita sa mga napagpagkapuso, sa mga mahating puso, na kailangan ng kaligtasan, na kailangan ng kaligtasan, na kailangan ng tubusan po, Panginoon, Lord. Hallelujah. We will use our time, Panginoon. We will use our time to your glory and honor to you, Lord. We will not be ashamed. We will not be ashamed. Huwag kang kaya, huwag kang matakot, huwag kang mamamba. God is upon us. God will stand upon us. Hallelujah. The angel of God will stand upon us. Hallelujah. 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 Lord, yes, and hallelujah. Fill me the Holy Ghost. Fill me the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Open thy mouth and fill the Holy Ghost. Open thy mouth and fill the Holy Ghost. Worship God. Hallelujah. Say to God. Tell to the Lord, I will redeem the time. Your use the Lord. Fill me with the Holy Ghost. Hallelujah. 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 May pinang panahon po, Panginoon. At ang panahon na dapat kami gagawin sa iyo po, Panginoon Lord. Patawad po, Panginoon. Hallelujah. Kaya kailangan sa pagsisi ng kasalanan. Kaya kailangan
Praise God.